your Bibles with you, I will not, long introduction. Please, let's honor the Word of God. Let's all stand and let's read the Word of God. Psalm chapter 68, verse 19. I don't know what versions you are using. Mag-jump ko from one versions later. Is it working? Okay. Let's read. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Let's read it once again together. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Let's pray. Lord Jesus, we thank you because your word is living. And it's your word, and Jesus himself, the word who became flesh, who will make transformation in our day-to-day walk. And our prayer, Lord, is that you're going to open our ears and our spiritual eyes so that we will be able to see the beauty and the magnitude, Lord, of Jesus Christ, the one who gave his life for us, and what he did on the cross for us and in our day-to-day walk. Father, may you bless those who are watching online. May you bless also these brothers and sisters who are here, who spent their afternoon joining us in our on-site worship. Lord, take your rightful place. And we pray, because we know that you are the author of our salvation. Speak to us. And we're willing to listen to you and to your word. We bless you, we honor you. This we ask in your name. Amen. Pwede tayo na makapanglingkod? Again, ako basahon. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. NIV. No? Before ko mo dive, and I'm gonna break that down, just to let you know, now, sa magud kay wala may diri sa akong family. No, my wife, si Barbie, nagkuyog na ko og minister. Akong anak si Timo, among firstborn, 3 years old, and 10 months. No, gagitar po siya. Kaganina, you saw it, no? Kakanta na yung mama. Then siya, gusto na mo magkakos sa yung mama, magpakugos, no? So, we are part of Jesus Now Ministries, an international ministry. Na sa Australia, Romania, South Africa, and naputay mga churches nga giplant sa Misamis Occidental, sa Cebu, and also but we focus on house churches, no? Mga small groups ba, mga ginagmay nga mga kwan. But the thing is, that's the beauty about having a ministry, because we're not only planting churches, but also we want to minister sa uban nga mga pastors. Kay gahatag man pud mi og free nga mga trainings. Kay importante ang training. So, not all pastors who are from Mindanao, they have the opportunity para mularga sa Manila and to join the Intentional Discipleship Conference like Pastor Ruel karon. No? As in, fired up kay ba kay mga speakers, they're really good and they're anointed. So, nice kayo to bring that message with them. But not all pastors, they have that. So, what we're doing sa ministry is, instead of uban mo adto dito, mo gasto pa, kami ang mo adto sa ilaha kung asa sila, and to give them trainings like mga basics kayo ba, which is part sa akong isulti karon, is mo na siya like basic how we interpret the Bible or hermeneutics, diba? Unsa na to siya pagkuan ba, pagtuki kay daghan mo kayo mga interpretation, this and that, but it's nice because I hope na we will spend time reading the word and understanding it with ingon pa sa akong professor. Pagbasa og Bible, apili po og comprehension. O pagsabot kuno ba kay, di ba kinanglanon man kuno, kay kitagaan man tag utok sa Ginoo. So later inyo na makita. And before I'm gonna tell you about this particular text, pray also for my friends who are in Australia, kay they're planning to come over sa Philippines karong February. We will conduct training sa Miss Ok, and hopefully maapela pod ang Miss Or. Kay Australia, nakita to nila ang kuan ba sa Maguindanao bitaw del Sur. Ito bitang gigawas sa minivan, di ba? Dayon, nakita nila to mga na RPG bitaw, gilupad ba. So automatic si Australia level 4 alert diretso sa Mindanao. Particularly kato Miss Ok o kani dayon kuan. Kaning Maguindanao del Sur. So help me pray
for them nga madayon sila, di ba? Kay kung ba man pod, imagine mo RPG ba ya? Dili ba na 45 lang RPG. So di sa basta-basta, no? Pero I told them, ay kabalaka. Kay gawas nga nay Ginoo, mangulam ko og Land Cruiser nga nay bulletproof nga Land Cruiser para kung tirawon ta, at least dili ra kayo, no? Nakachinilas bitaw mo tira. So again, I don't know if you're familiar with this. You're familiar ini? The book by Martin and Gracia Burnham, but it's Gracia Burnham. 2001. Ako ma-remember ini ang presidente si, di ba? Joseph Erap Estrada. Siya ang presidente ini. 1998 to 2001. 3 years sa yung term kay kuan, but kini siya kuan kay ni. Grabe kini nga balita, then kini nga book ako siyang gibasa. Ang pagbasa nako ini nga libro, duha ka missionary, si Martin and Gracia Burnham, they're American missionaries. Nag-ato sila sa Palawan, Dos Palmas. Nagbakasyon dito. Sakto kayo. Kay nilabay Abu Sayyaf. Kidnap sila. Kidala sa Basilan. So, from May 2001 until June 2002, si Gracia Burnham ra ang na-release. Iyang bana si Martin Burnham, missionary, American missionary, namatay. Now, I don't know kung kinsa yung bala nakaigo. Kay all-out war magit ang government. Kung ang nakaigo ba, it's a bullet from the government sa mga armies or mismo sa mga Abu Sayyaf. But the thing is, muna siya ang kung basa na ko ang libro, and na-bless ko ba na grabe kini nga libro aside from the Bible, gibasa na ko siya. Ana si Martin Burnham before siya namatay, I wasn't called to be a missionary. Tingnan niya yung misis. I was called to follow Christ. And that's what I'm doing daily. So profound. Nga wala ko siya gitawag pagka-misyonaryo. Or basi kung man sa ato ba, wala mo gitawag nga pagka-pastor, o kay ganang kitag title magud. But ingon ang missionary, bago siya namatay, no, I wasn't called this and that. I was just called to follow Christ. And that's what I'm doing daily. Why nga nung inana man siya? Nga nung nakuhaan ko? Because every time I travel and I speak among pastors o mga churches, kaya remove na ko ang title o designation. Why? Because I'm reminded nga ang call ni Jesus sa iyang mga disciples o sa ato tanan, we are followers of Christ. In fact, kung imo tanaw si Paul, sa gigamit ni Paul? Apostle man si Paul. Teacher po siya. But favorite nga title ni Paul is doulos sa Greek. Slave of Christ. So, okay kayo sa ako if tawgon ko niyog Aaron or Ron. Because, again, wala sa titulo or whatever. Because, again, ang call ni Jesus, I understand, is this. Come, follow me. Matthew chapter 4, ingon siya, come, follow me. Ay, ingon siya, and I will show you how to fish for people. Wow. Again, why man? Because ang pagserbisyo sa Ginoo, dagan kaayo siya. No? Lahi-lahi ba? It's nice to have designations. I'm not saying nga it's bad nga na kay pastor ni or apostle, bishop ni siya. That's okay. But please, don't fall in love sa imuhang designation o mo, but fall in love sa call ni Jesus that He called us to be followers of Jesus. And mo reflect man na siya how we relate sa mga tao. Sa titulo ba nimo? Or sa imong nahuman? Kay nagskwila ka sa Asian Theological Seminary? Diba? Or naka-appeal kog mga inani? But no, we have to remind ourselves that we are called to follow Christ. Ang word ni Martin Burnham, I wasn't called to be a missionary. I was called to follow Christ. And that's what I'm doing daily. Wow. And I hope that as we reflect, we ask ourselves, am I following Christ daily? So, the call is, follow me, and I will show you how to fish for people. Now, here's the thing. Sometimes, di ba, na-born again na ta, nakailata sa Ginoo, and Christ, Jesus, taught us to fish for people. But here's the thing. Hilig ta fishball. Sa hilig og fishball. Nahilig fishball. Lami as pabayo, di ba? Naman na ba? Ang fishball, why fishball?
Mind you, hilig kay taog tusok-tusok diri ba? Tusok sa Matthew, tusok-tusok gamay sa John, tusok-tusok diri gamay. Ano ba? Is that how we do devotion or Bible study? I'm not saying na that's wrong, but I want you to ponder on this. Ang example, what if naghawid ka sa imong fishbowl o imong stick, barbecue stick, o nagtugsok-tugsok ka? For example lang, tugsok ka, oh. Ang message is, Matthew, ingon sa Matthew, he was an ear or ears, let him hear. Kato ko na dalunggan, kay nagtugsok-tugsok magkabit sa message ni God karon sa akong morning. Kapi-kapi ka, tugsok na ganito ba? Tsuk. Ha? Ingon ng Ginoo, kato ko na ay dalunggan, paminaw. So next na po, kay ganahan magkatugsok-tugsok, diba? Fishbowl ba? Matthew 27:5, yung sa ingon. Sige ingon, he departed and he went and hang himself. Ha? Ay, dili, posible, basta kayo nga ang Ginoo, iyan ipabuhat sa kuha. Hilig matanda, di ba? Tugsok dito, ano ba? Tugsok na punta. Again, dili ni sa word sa Ginoo. Ay, posible, basta kayo. By John chapter 2:5, do whatever He tells you. Ha? Grabe yan sa kayo. Do whatever He tells you. Sige, gingon. Kung na kay dalunggan, paminaw ko siya. And he went and hang himself. Ha? Dili na siguro. Oy, again, basig lahi na po. Again, imo na pong natugsukan. Kay hilig matawag tugs fishball, he departed and imposible na kani Lord. Ikaduha na gini mo gisulti. Kay Gabriel man imo ganito man siya ikuan. Next. Luke chapter 10 verse 37. Ikaw mo na gini ang pinaka-last. Last na gini ha, last na lagi ni. Ingon siya, you go and do likewise. Ano, pagbalik ni Pastor Ruel sa Church Alive, nahurot. Now, agilabay ko sa kuan ba? I don't know if sa SM or Ayala Centrio. Di ko sure. But lami nga restaurant dito. No? Dahil lami ba? Again, lami siya nga restaurant kay nice kay yang kuan magod advertisement ba? Dako pagit bold letters. Ang gibuhat no, give in to your cravings. Nice kay ba? Nice kay nga marketing ad ba? What if ako na siya interpret ngang iyambot pasabot sa give into that particular cravings is maghubog-hubog ko. Dili man siya wine or mga alcohol. Food man siya, ribs ang iyang baligya. See, I'm distorting the interpretation kaya wala na ko i-consider iyang context. Restaurant man siya, lami makayang ribs. Again, the way we read the Bible sometimes is inana ta. Right? Diba? Lord, say mo word karon. Tusok-tusok sa Matthew at to sa let's read again and consider nga naay context. Then here's my suggestion, inani siya igsuon. Pag mabasa ta, basahan ti buok Mark. Para masabtan na tuon sa si Mark. No, paborito kay nako si Mark. Kabalo nga ano, dili na siya early kay nga earliest gospel among sa 4. Early man si Mark, then si Luke ug si Matthew kuha sa ito. Ganahan ko ni Mark kay si Mark dili galangan. 40 to 42 times si Mark iyang i-mention ng immediately. Gadali siya. Now immediately. Grabe si Mark ba? Gadali siya. Akong duda ni Mark, ang iyang trabaho, mura siya og nasa JNT. Kaya deliver siya og parcel. Sige siya dali. Now immediately. 40 to 42 times. The moment you read Mark and consider yung context, taas kay siya nga passion narrative story. Pero yung introduction, I'm sure siya nga passion narrative story, pero yung introduction 1 to 14 or 15, and then, boom, kuha na din siya dito. Oh, kabalo mo. Kiniya, ato lang tanawon. Tungod sa kadalian ni Mark, dili na ka mo check kung unsa ang ingon sa centurion. Ingon sa Roman centurion, truly, this is the Son of the living God, the Savior of the world. Ingon ang Roman centurion. Dili na ka mo go dito. Basa ang 1:1. Gilatag na ni Mark dito. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of the living God. Oh, mana siya, kaya siya kadali. Iyang gilatag. Again, kini siya as inugsuunay. Ma-distort na to ang meaning kung ato siyang basahon. Basaha siya tibuok. Kaya na may context. Na may background. Di ba? Mas lami kay para masabtan na to ba? Mao din ni siya. Masabtan ako. Mao man di ay ang pulong sa Dios. Okay? Again, any text imong mabasahan, legal na siya nga text sa pagluto na or unsa na siya nga text or mga creators sa social media, anything.
we are all bound to interpret din siya. So it's the same thing with the Bible. Like akong gisample kanina sa ribs and bibs, di ba? Nice kay lang marketing ko, bagaran kay dako kayo. Ako na siyang ma-distort kung ako siyang i-interpret lang sa akong gusto. But without considering the context ug unsa ug asa siya, no? So again, inigsuunay, mubalik ta, no? Ako siyang no, let's move. Now, ang atong gibasa Psalm chapter 68 verse 19. Atong basahon. Sa NIV, ingon siya, praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burden. Now, tanaw to sa NLT. Ingon niya, praise be to the Lord, praise God our Savior, for each day He carries us in His arms. Wow! Nice kayo, no? Grabe kay ang pulong sa Dios ba? Kung imo siyang binisayon, dalaygon ang Ginoo, iyang gidayeg ang Ginoo kay matag adlaw daw. Iyang gipasan na nga itong mga pasonon. Ang sa uban nga version sa Binasaya, ingon siya nga, dalaygon ang Dios kaysa matag adlaw, gikugos ta niya sa iyang mga bukton. Wow! Now, 68 ta. Tanaw na to. Pila di ka chapters ang Psalms. Ang Psalms is 150 chapters. Gidivide siya sa 5 ka libro. Book 1, Book 2, Book 3, Book 4, o Book 5. Gidivide siya. Mura siya K-drama ba? Na siya mga, di ba? Episode ba? Kalisod makay kabiya, mananaw mo o K-drama or any movie nga na siya season plus episode pa. Dili maka mo jump anywhere. And then, di ba? You make, you get to understand the story based. No, you start sa asa siya nagsugod. Kaya na may plot sa story. Now, let's see. 150 chapters, gidivide. Ang book 1, Psalm, chapter 1 to 41. Book 2, Psalms 42 to 72. Diata na sulod, kay 68 man ta. Wow! Naraday is book 2. Book 3, Psalms 73 to 89. Book 4, Psalms 90 to 106. Now, our favorite, last na good. Book 5, 107 to 150. Sa 150 din, grabe yung exaltation. Kaya yung last sa 150, bitaw, let everything that has breath praise the Lord. Wow! Asa man ta nabilong? Atong text, naa sa book 2. Tanaw na ito ang book 2. Kay maglisod tayo ni, kung dili ito siya i-consider for a while. Now, book 2, Psalms 42 to 49, ang author, they are the sons of Korah. No? Anak siguro ni Reggie o ni Korah. Wala sila, but they're watching online, maybe ilang anak. Sons of Korah man. No? Basig na sons and daughter ni Ruel din eh. No? Basig sunod ba? Tanaw na ito, or son of Aaron, basig na or son of Victor, or like this, ba? Or, let's see, Psalm chapter 50, Asaph, no? 51 to 65, atong pinakapaborito, si David, no? Wala siya na kung ibutang na kung king ba siya or si David lang. Kaya naman yung ipangsulat nga di pa siya king. Kay shepherd man siya, kasi nag-compose siya dito ba? So we don't know if he's king na another time, but the beauty about this, mo sila mga authors, 65 to 66 to 67, we don't know. Unknown. And we have to acknowledge that, wala man. Basaw lang nato nga, okay, mo rin ang Psalms. Now, atong paborito, Psalm 68, atong ibasa ganina, to 71 ang chapter, si David again. Ang last day nato, Solomon. Now, having considered that, di ba nice kayo nga naman yung mga authors, abi na ko tanan Psalms, si David tanan ana? No. Na yung mga contributors because gigamit man nila as an corporate worship. Now, yarita, sa atong nasudlan sa book 2. Before ta mo jump sa book 2 nga 42 to 72, what if magbasa ka sa text ni Paul? Ayun si Paul sa 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Sa meaning, dili na ta mohilak. Rejoice man always. Aba, kagahapon, we went to Oro Gardens to visit my father kay 1 year niya namatay siya. 69 years old ang papa. Paspas kayo ang 1 year. Mind you, when my father died last year, ako pa nag-confirm nga patay na gid siya. Kaya di man kaya sa akong igsuon. I was there. Ngayon ko, wala na si papa. Sa akong paglakaw Kristiyano, ug sa ako pong edad, baabin ako okay ra. I've been to funeral services. Ako ang nag-minister. Pero lahi kong imong pamilya.
As in, anak ko, wow. Now, having considered that, ingon si Paul, rejoice always. Do we have to rejoice always? Basing makita ko ninyo ba, nagising-ising, nagbakta sa tulay sa Carmen, or din sa pikas nga tulay Jarbura, nagahukas na. Kaya kung pa si Paul, rejoice always, di ba? Tabangi po ko niya siguro. Unungi sa ko ninyo, or rejoice always man. Diba? Wala day ang ginawa, i-consider atong situation, atong emotion, atong mental and all. No, total well-being ang gatanahon sa Ginoo. Now, let's read si Paul mangyapon sa Romans 12:15. Ingon siya, rejoice with those who rejoice. Paglipay sa katong naglipay, mourn with those who mourn. See? Tanaw ito pizza. Para i-consider na to. 51 to 52 AD, gisulat ni Paul ang Thessalonians. Dayon, ang Romans sa 57 AD, wala nang i-contradict yung kaugalingon. Kaya na siya gipadalaan nga simbahan or grupo sa mga to explain the gospel. But kung imo siyang tanawon, iksuon. Paglipay sa mga naglipay. Kato pong nagbangutan ko, nag-mourn. Duyogi po sila. Ha? Duyugal sila? Okay. Let's see. Mga awit. Katong minisayon. Balik ko kadali Kung basahon. Balik ta. Mga awit. Psalm chapter 42. Atong parts of book 2. Diba? Ganina, 42 to 72 man ta. Atong basahon, be? Basig na save ta. Bisaya. Naghilak ako adlaw gabi Uy, sons of Korah. Ug ako mga luha, muray akong pagkaon. Grabe yang hugot, oy. Giapil sa Psalms. Pwede di ay? Ingon siya sa 42:9. Moingon ako sa Dios nga akong dalangpanan. Nganong gikalimtan mo man ako? Nganong magsige man ako antos sa kabangis akong mga kaaway? Ingon niya sa sunod, nawadan akong paglaom tungod sa pagbugal-bugal sa akong mga kaaway. Sila nagsige ingon, hain naman ang imong Dios. Grabe nga hugot. Ang atong book 2, ang iyang opening, dili siya, di ba? Unsa man siya, dili siya, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, laging masayang tunay. Okay. Masig makuan mo ba? Masig maminaw ra bas pastor way gatanaw siya. Kita unsa ni? Coin ba? Pila ka side ang coin? 2. One side sa coin, because usay gihimo ni Kristo sa ato sa cross, madaugo na ta. The other side of the coin, like Paul, we're still in our earthly bodies. Napatay mga struggles and everything. But mind you, 2 sides ang coin. Dili ta mo enda kay pag mo enta sa 42, agoy, mura tag asa kinsay naka-experience nga iyang pagkaon ka buntag o gabi hilak mga luha. No? Dili ay lang sagsaba basi nabuwagan ba or nagkuan nagabi nga hilak or si Bubo gi away ni Jo te naghilak siya adlaw gabi So ingon si 42 chapter 42 siya nga adlaw o gabi akong mga pagkaon mga luha ra. Kabi si Bubo ba poetic kay ba? Kabi kasi kabiya ni Bubo no. Di matingala ka kay siyempre ako may mo gitara, di ba? Kinsa may ako kuyog si Bubo. Ang iyang hinapakan sa kahon ng beatbox kusog kayo nga mga buslot ba? Alam di ba buslot nga ang atong salmista nisulat sa adlaw o gabi Ako pagkaon luha ra. Grabe ha oy. Grabe kay no? Lisura kay ana oy. Kay kung ako po na maghilak ako una-unaon sa siguro, dili lang siguro nagluha sa Lord nga gabi gabi adlaw gabi. Buntag pwede luha sa gabi, red tail po siguro kato ilang kuan ba red tail sauce nga halang kayo plus grilled nga pork para lami kayo kinamot ba or pagkaon ni Victor ba brother Victor nga lami kayo. Ikuan pud kay grabe sa mo maglisod pud ta ini. But mind you, ang mga salmista ano gi-appeal nila? Kay wala nila gineglect nga atong pagka-Kristiyano, nga atong pagka-tao, apil lang atong lawas ug atong kinabuhi. Total well-being, tanan. No, atong tanawon be. Okay. Gitawag ni siya og lament sa Bisaya panaghoy. Pwede po sa Tagalog. Pagbangutan. Kung sa uban pa Bisaya, hagulhul ba? Ang grabe mong hila. Kung saan namin, Nine Lamentations, di ba? Nine Lamentations, grabe yung mga kuhaan. Ano, apil man kay, siyempre,
Usahay magud kay apel ka sa worship eh. Nuni kasi imong kauban nga mag-upang ba or si Chay bago pa siya na born again, iya di i-review kahit paghilak-hilak dia. Kaysa Ginoo way hilak-hilak. We are victorious kung di ba? Bago pa ka nawad anong trabaho, di na kay pakanoon pasulgahon nga pamilya di ignon ka dili ka pwede mo hilak. Lisura po kay ana nga naay lugar man ang paghilak. Now, mangutana lang ko gamay. When Jesus died on the cross, he quoted Psalm chapter 2. My God, why have you forsaken me? Dahil lugar ang pagagulhol. Kaya ang Diyos kapaminaw man siya. Dili man siya Diyos nga, okay, higit permi ba? Gabi kasi Aaron, no, kay pag silang Barbie magwan, galisod po me. Dapat may mga hilak o gagulhol. But we are, again, mubalik ta. Dili ta mo end sa atong pain and suffering o brokenness. Kaya diya kang Kristo, the other side of the coin, madaugon ta. Padayon ta, di ta mo undang. Kaya ato para to makita. No, nako igi-post sa social media, Christopher Wright ang nagkuan ini, no? Last year ba? Kay when I went to study, hilig mo ko ako, introvert ko nga pagkatao, basta matingala mo ba? Pag nag-spend time ko nga ako lang yun, gusto na ako lang. Kasi kung Mrs. Kabalo man na siya nga, pag di ko magpa-disturbo kay gusto ko, kanang ako lang ba? Magbasa ko, maguna-una ko, no? Say matingala mo, baktas na ko sa tulay. Ako lang isa, gahubo, gahukas. Tabangin ako ninyo, lahi na siya. Okay, lahi na. Ingo yung mga tabangi po si, no, kita na. Ingo si Christopher Wright, ako siya minisayon. Nawala na kuno ang pananggoy ba? Paghagulhul sa corporate nga worship. Kay abi kuno nato nga tanan, always good nga positive, which is okay man siya. But mind you, kung imong tanaw kuno ang samista kuno ang nagsulat, gi-appeal nila. Kay ngano man, concern man ang Ginoo. Dili lang sa ato mga victories. Dili lang sa ato mga, but ang atong day-to-day nga mga struggles ug ang atong day-to-day nga pang-agian. Kay wala ba kay istorya ana? Mo nang matingala ka sa uban nga mga pangnagtapok og simba, feeling good lang tanan. No, igsuon. Nahatay mga struggle. Kabalo mo nga, no? February 1 karon. Due dates na ba ya? Diba? Ikaw, muna nakagkuhan ba? Muna kag mabilar or di ka mo kanay, napakay parcel, 5 kabuk. Sa Shopee, mga abutay. Utsaon ako ni Lord pagkuhan. Ikaw may ni-order, ana, di lang Ginoo. No? Naay, but again, wala ka gignan sa Ginoo nga, dili ko concern sa imo. Mubalik ta sa atong text gibasa. Psalm 68:19, ingon siya, for each day, He carries us in His arms. Sa Bisaya, ingon siya nga, sa matag adlaw, gikugos taniya sa iyang mga bukton. Wow, kada adlaw pagid no? Dili ta mundang. Kay kumundang ka sa chapter 42, dili nimo tan-awon ang 72 or ang 71, maglisod ta. Tanaw to ang 71. Solomon. Ingon siya, ang imong gahom ug pagkamatarong o Dios sangko sa langit. Dagkong mga butang ang imong nabuhat ug wala nay sama kanimo. Dere ingon siya, gipadad-an mo ako og mga kalisdanan ug mga pag-antos. Ayaw pag-undang diha lang. Basa pa dayon, apan. Wow. Ibalik mo ra kanako ang akong kusog ug luwason mo ako gikan sa kahiladman. Ingon siya dayon, himuon mo ako nga labi pang bantugan ug dasigon mo ako pag-usab. Wow, the book 2, grabe kay ang starting, kay grabe nga hilak matag-adlaw pero wala siya gipasagdan sa Dios. Munang gi sulod si 68. Kung tanaw to again ang 68, here's ang 68. Again, di na nato bastahon ang 19 ha, i-consider po nato nga 35 verses ang 68. Atong tanawon kadali. Gusto survey. Verse 5, ingon siya, ang Ginoo is a father to the fatherless. Kung walay mga amahan o ginikanan, ang Ginoo, siya ang imong amahan. Ingon siya, defender of widows. No? Katong mga balo, siya ang Diyos nga nagtabang, nagtagad kanila. Now, sunod, He gives the lonely in home to live in. Other version, ingon siya, katong mga homeless, itagaan niya og balay or pamilya. Kay when you will become part of a Christian, nga tinuod nga Kristiyano, ikaw ra isa, pamilya tatanan. Pamilya naman ta.
Doon siya paingon niya, He leads prisoners out into happy nga freedom. That's the God nga atong ginaserbisyuhan. Ingon din siya sa 9, God, you sent the rain to make a tired, old land strong again. Ang yuta kay agriculture man ang ilahang profession o ilang buhaton. Now next, 10. Your people settled in it. God, you provided for the poor out of your goodness. Grabe kay ang Ginoo, kay dili lang ang tax bracket na to tanawon ba? Abi na ko ang gatanaw sa tax bracket ng BIR lang. Kawawa na kay bayad-bayad ha. Hapit ng April ug kuan. Batang Ginoo gitanaw po niya mga kabos sama nato. Nagtagad siya. Out sa iyang goodness. Now tanawon pa nato. 35. You, God, are awesome in your sanctuary. Tuwa na. Iyan ang gidaig na. The God of Israel gives power and strength to His people. Wow. Tagaan ta niya kusog ug gahom. Kay ang atong gapang atubangon matag adlaw dili pod basta-basta. No? Dili naman ko mangutana kung unsa inyong gapang atubangon, but dili may mga butang nga dili basta-basta. I'll give you an example. Example lang. When you're running a business, like Brother Ted o guban pa nato, dili sayon magdala og negosyo. Di ba tao imong gawiran, no? Na ang labor ba? Gaulat pod ko dili mo. Dagan imong kanon. Now, the moment na nakadiri nga status as ang imong business, how are you going to maintain that? Di ba? Lisod pod. Kay dagan kay ka buhaton. But mind you, our God whom we are serving, ingon siya, He gives power and strength para makaya nimo ang imong mga adlaw-adlaw nga atubangon, no? So, let's continue. Ang atong verse. Wow, diri day siya sa 19. Nagdaig na siya, praise the Lord, praise God, our Savior. For each day, ingon sa NIV, He carries us in His arms. Sa NLT, power kayo. Giagak ta niya, no? Familiar mga batanon, giagak ta niya ba? Iyatang giduyan, iyatang gikugos sa iyang mga kamot. Let's pause for a while. Dili ba siya angayan pasalamatan nga ang Dios ang atong giserbisyuhan? Dili lang siya para sa mga adunahan. Para siya sa tanan. Kay wala man siya natulog. Okay, dinira ko ha. Kay Kang Alfie, kini, kapasar ni sa ako nga, gwapo kayo. No? Then ang lawas, sakto kayo. Dili siya ang Dios para sa tanan. Iyang gitanaw. No? Nako'y mga amigo, no, sa Bukidnon ba kay ako mga amigo lagi hilig man ni kay akong background mo agriculture. Ana sila okay ra ni ron. Balagan si basta negosyante. Joke po. Kay dili sa yun ang dili sa yun magnegosyo to keep people and those naay mga butang nga dili na siguro ninyo isulti sa ako but you've been battling. Di ba? Grabe nga kumbate ba? Igsuon. Minaw, pulong ni sa Dios. Ang Dios nakakita sa imo ang adlaw-adlaw. Kabalo nga anong ingon siya nga for each day, matag adlaw. Iya kang ikugos sa iyong mga bukton, sa iyong mga kamot. Kaya adlaw man po ang imong katubangon. No? I mean, kinsang Ginoo nga inaana ang pagtagad ka nato. Grabe. Now, atong Lunes, siyempre, akong anak 3 years old and 10 months, naay bakuna ba sa barangay. After sa duty sa akong asawa, ato Miss Barangay Carmen, bakuna. Ako na siya ginandaan, di na ako sugarcoat ni. Kutim. They will inject vaccine sa imo ang shoulder, sa left nga side. Akong gikuan sa left side or sa shoulder dahil kinay deltoid muscles diya ba? Diya mo ikuan kayo. So siya, medyo na nakuha na. Balaka na. Kay, iyang mama pag yun, kamulo kong storya kang timo, iyang mama pag yun, sihong sa kulab, dako kang dagom. Ako, wala na ko, ta ka na ingon kay pati ko mabalaka din siya. Dili na. Layog naman. So akong gi-explain siya sa gawas nga mo ni siya ang kuan. In short, na inject ang vaccine. Sayang measles vaccine. So nabutang siya. Patsiti mo grabe nga chabaw. Pero gachabaw siya, pero gigakos na ko siya. Soon. Wala ko kabalo sa imong gipang-agihan.
Pagpalong nimo suga pagkagabi, ikaw ra mo tulo imong luha. But mind you, ingon ang Dios, anak, Ted, Victor, Jeffrey, Bobo, Alfie, iko, o kamo, ako mga anak, gakosta mo, matag adlaw. Dili ninyo masabtan inyong gaatubangon. But mind you, igakosta mo, matag adlaw. Maato ko sa mga babae, February, kung dili ka makadawat og Valentine's nga flower, it's okay. Gakson ka sa Ginoo. Kaysa gakson ka sa lalaki, dembiyaan lang ka. Si Jackie diri no? Si Biola man ni siya, di na ko siya tawag kakay kay kuha naman siya. Si Biola, si Barbie o kani Oban, si Joe. Mind you, when God says that He will carry you each day, walay labot imong timbang, di ba? Kay mo kakay nga, Lord, bugat pa ako. Pasar akong kuha, timbang? Or si Chay ba nga, Lord, labot akong, sulod ba akong timbang? Kaya ang lalaki, di ba, pumipili man siya og, na may mga, di ba, ang ginuwala, anak ka niya. When the world will tell you nga imong identity, diri siya, kay inaani ka dapat, God is telling us, no. Your identity, imong security as a woman, wala sa kung pila nang ulit tao sa imo or pila ka likes, hearts sa imong IG ba na or Facebook unsa imo haton or mga istorya ni Bubo baka kang di ba Joanna or si Iko o siya gisulti. Mind you, God's word. Ingon siya, anak, ako kang gakson. Anak, ako ka. Ingon ang author, ingon siya, the deepest wounds that we will carry are from those whom we trust the most. Ako balik ko na, the deepest wounds that we will carry in life are from those we trust the most. Kato mga atong pangsaligan ug ayo ba? Katusad sila makasamad sa atong kasing-kasing. Ngano man tao ra man pud sila. Usay bitaw ang problema, gawas atong matag-adlaw nga problema, kamanamin ta problema na ba na, no? Problema ako naongo, gawas na usay ang atong labi na sa magtiayon, usay ang atong, di ba? Or mag-uyab, di ba? Naman gina siya kay mo man ang kuan. But ayaw ibutang ang imong security o identity sa tao. They are blessings. Ang materials, they are blessing. O air condition, pero di wala aircon, okay ra pud ta. Okay naman ko kung wala aircon. Ay gud Pastor Ruel, okay ra ko Pastor Ruel basta wala aircon. Pero allow me, pahukas pud ko. Kamulo ko wali. Kay igang man kayo, di ba? Okay ra kay ko, pero pahukas pud ko og ay galisod mo kayo. Nara ba ko'y asthma? So, mind you, tagan kayo. Usahay ba ang atong the deepest wounds that we will care from those people we love, we trust the most. Kay sila, wala pa kabungat sa imong plano. Gigna na kasi mo sa, wala na, failure na. Sakit kayo, no? Wala pa ikakabunga. Gigna na ka nga, ayun na, failure na siya. Kay dili na mo kuan. Mind you, ang Dios nga atong naila o gialagaran, dili lang siya mindful nga every Sunday, I've been there. Nag-volunteer ko, anti-ka-volunteer gapon ko. I mean, nadunggan. Nakita na ko ang mga sakripisyo. Pero mind you, ma-miss na ko na. Kaya wala mo ko kita sa inyong mga adlaw-adlaw nga kinabuhi. We were here last year, meeting me sa worship team ba. So, istorya, kumusta? Kay, ang importante sa mga atong mga kita, nadiri, dili magid ang church or unsa na siya, but kita man ang magkuyog. Kita man magkuyog pud sa langit. Tingala ko kay nagisaka ba. Gaulan ko suki ulan mga alas 4 na to nagisaka. Naghood pa gyud. Nagbitbit og kanang tubig. 20 liters man na siya no. May water ba. Bit-bit. Only nakita na ko paggawas niya nga kuan si Brother Reggie nagdalag tubig ba. So na-bless ko kayo kay regardless kini silang Brother Ted, Victor ug uban nga kuan businessmen, but they're willing to serve God. But mind you, pag mahurot na po ang imong kusog or wala na kay katsaba, makaistoryahan sa imong problema, matag-adlaw ang Diyos pasanon ta niya. Nakoy pangutana. Unsay mas maayo ini Bisaya nga version.
Ingon siya, matag adlaw gipasaan niya ang atong mga palasunon. Or kining isa, matag adlaw kuno ako gipasaan, pasanon sa Dios ang akong gipasaan. Ganahan ta ana ba? Kaya magipasaan siya na magipasaan or kini. Sa matag adlaw, ikugusta niya sa iyang mga bukton. Mas lamay siya paminahon kay dili lang atong palasunon ang concern sa Ginoo. Ngayon kasi ikaw mismo, ako, ikaw mismo. Kay ang atong mga palasunon, okay man na siya, kasabot man siya na. But the way you interpret it, mas dami kay kung ikaw ang pasanon sa Dios. So, igsuon. Dili ni siya ang atong pagsimba. Muna gino ko si istorya ni Pastor Roel ba? Dili man ko mag-mind of isara or duwara or kuan. Ang mag-mind ko, mindful ko nga ang Ginoo madungog nako ug iyang pulong buhi sa ato mga kinabuhi. Kay that's the most important thing. No? Nagstorya mi again, kuan ba? Nga mga I understand nga natay mga gipang-agian, nga apod tay mga butang nga gatubangon. Taas pa kayo ang tuig. February 1 pa beta, no? Taas pa kayo. Kaganina akong gi-quote ang Matthew chapter 4. Ingon si Jesus, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Diba? Naino naman nila to? Diba? Matthew chapter 4. Matthew 11. Si Jesus na po, nag-come na po. Hala, si Jesus sa Matthew 11, ingon siya, "Come. Those of you who are tired and weary, come and I will give you rest." Wow! Sa cross ni Kristo, ipasaan niya tanan. Sa Old Testament, ang Ginoo, He required His people, the Israelites, to serve Him. Sa New Testament, kan Jesus, it was God Himself in Jesus who served us. Ingon siya sa Mark 10:45, "Even the Son of Man came not to be served, but to serve." And how He serve us? He gave His life as a ransom. Grabe nga panalangin. So, akong kuan, kung papa ka, amahan ka, estudyante ka, butang ang imong identity o imong seguridad kang Kristo Jesus. Kay kini ato mga naong, mga usab man no? For example, lahi man ang problema, ang adlaw-adlaw nga gatubangon ni Iko, lahi. Kay galibog si Iko kung dawaton yung ABS-CBN or GMA. Ako lang yung ingo ko, dawata ang TV5. Katis pwede ka dito. Diba? So, lahi-lahi ta igsuon. Mga estudyante, atong mga batanon, lahi ang atong gatubangon. Si Papa, si Mama, naning kamot pag-ayo para sa inyong pag-eskwelaw kog maon. Usay, limited si Mama, pud si Papa, naning kamot sila. Saligi ang Dios. Kay siya mo tagbo sa inyong panginahanglanon. Pagpalong nimo sa suga, sa gabi, wa kabalo si Papa o si Mama, hilak. Apil po ko. At 46, namatay akong papa and all, I thought, okay ako. But deep inside, okay man ang Ginoo nga muhagulhol ko, mahilak ko. And to think, ako pa nag-deliver sa eulogy sa akong papa. And I said, Lord, the message will point back to you. Nga sa cross na pati ang akong pain. Ang akong suffering o karon, gidala nimo. So, mabalik ko sa akong anak. Okay ra siya. Rabi siya, chabaw siya. Pagkakos na ko sa iya, okay ra si Timo. Adto na din mi sa playhouse. Nagdadula na rin siya, kay okay naman siya. Igsuon, usay magod sa ato, may istorya ko mga lalaki or uban sa ato mga babae, kay strong man ato mga babae po. Di kita magpatabang kay, di ba? Okay naman ta. But mind you, God is inviting us. Anak na ako. Ako kang pasanon sa akong mga bukton. So kung imong basahon day ang tibuok Psalms, let everything that has breath, ingon sa 150, chapter 150, praise the Lord. And you would understand why. Because in Jesus Christ, kang Kristo Jesus, gitanggal niya tong sala, gitagaan ta niya kinabuhi nga walay katapusan. Ang ato paging adlaw-adlaw nga gatubangon, gikugos, gikarga pagid ta. Wow. Why makabayad sa kaayo sa Ginoo? Bisag ang ato bitaw kuan, dili na siya taas kay nga mga pagampo. Ato mastorya ra bitaw, duara. It's either hallelujah or may thank you. Now, matingala na mo sa ako kay every time mo kanta mi, di ba, mag-serve magkanta mi, matingala mo. It's always centered kang Christ ang song. Because wala ko'y masulti. Sa Dios,
nga ni kugos kanako matag adlaw. Wala ko'y masulti o mas pasalamat o pagdaig nga naay Dios nagtagad sa kuha.